Diyos ay marapat lamang na bigyan ng papuri, pagdakila dito sa dakong ito. Ito ay ang church na tinawag ng God, kaya tayo na narito ay kaparte ng pagpupuri, ng pagdadakila sa Kanya. Kaya sa lahat ng pagkakataon na meron tayo na makapagpuri sa Diyos, gagawin natin at bibigay natin yan sa Kanya. Because our God is worthy, our God is a glorious God, and a loving God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Papurihan po natin ang ating Diyos. Dakilain natin siya. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. We worship your holy name. You worthy of all praise. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace, you are the peace that guards my, you're my help. Hallelujah. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you. There I find you. Hallelujah.
of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, and who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Hallelujah. Yes, God, walang makakapantay sa iyong kadakilaan, sa iyong pagkadiyos. Lord, wala kaming magagawa para mapantayan or mabayaran lahat ng pag-ibig, pagpapala, pag-aruga at pagtingin mo sa amin, O God. If we give our everything, if we give the whole world, hindi pa rin ito enough, O God. But God, you're such a humble God that you even gave your Son to us, for us, so that we may live, so that we might experience your love, your grace, and this life that we have with you right now. The Lord, hindi perfect ang buhay namin. There are a lot of struggles, questions, O God. But we have hope in you, God. We have peace coming from you. And only through you, God, we can lift our hands in worship, O God. With confidence, knowing that our God is alive and true. And you're seeing our hearts right now, O God. Lord, ito po ang aming tanging desire, that you will be glorified, na ikaw ay siya nga po mapapurihan sa aming mga buhay. For you alone deserve all glory, all honor, all praise. Hallelujah. Ooh. Hallelujah. We worship you, God. You're worthy of all praise. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For there I find you wait. Thank you, Jesus. And there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart we worship you, God, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship, and yes, God, we worship and adore you, God. We love to see your face, oh Father, for you alone. Oh, Lord, hallelujah, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship.
Ikaw ang matanghal sa dakong ito, Panginoon. Diyos sa dakila, tapat at makapangyarihan sa lahat. Sa inamin binabalik ang papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Excited na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen. I know you guys are. Pero tayo muna po ay magkamayan. Ating batiin ang bawat isa dahil masarap magpuri, sumamba kasama ang ating mga kapatid. This is a church on fire! The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around. Hey, hey, there's a light that's trying to make the darkness disappear. A power at work, but it's not in the fear. Something very good, something good is going on around. Hey, this is the church on fire. Yeah, the Holy Spirit play. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let the fire burn in every heart to light the way deep in the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Woo! Hallelujah! The Holy Spirit is here and His power is real. Anything can happen and it probably will. Something very good, something good is going on around us. Woo! There's a light that's trying to make the darkness disappear. A power at work, but it's not in the fear. Something very good, something good is going on around us. This is a church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let the fire burn in every heart. Woo! Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. This is the church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have the burning desire. Woo! Jesus' name. Let the fire burn in every heart to light the way deep with the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Let the fire burn in every heart. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Let the fire burn in every heart. Woo! Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. 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 Yes! Ang iglesyang ito ay nag-uumapaw at nag-aalam sa pagpupuri. Amen! Amen. Ibibigyan natin yung the best to worship for our God. This is such a happy day and the best day to worship the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hey. Better stay in
history that has beaten you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Hallelujah. Woo! The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Say, and now, happy day, happy day. He wash our sin away. Oh, hallelujah. I'll never be the same. Woo! Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Hallelujah! And the joy and perfect peace, early pain finally will say, celebrate, Jesus is alive. He's alive. And now, happy day, you wash. Woo! Hallelujah. Hallelujah. I'll never be the same. Oh, happy day, wash. Oh, happy day. I'll never be the same. Forever changed. Hallelujah. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Jesus. And oh, we worship you, God. We glorify your name. Hallelujah. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Jesus. And now, happy day, sing. Hallelujah. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, hallelujah. Praise you, God. We celebrate Jesus. I'll never be the same. Oh, happy day. You wash my sin away. Hallelujah. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Hallelujah. 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 We praise the Lord. We praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Yes. We celebrate Jesus. Hallelujah. Oh God, thank you, Lord, for your goodness. Lord, you died for us, oh God. You gave your life to us, oh God. For us, oh God, so that we can experience life, oh God. And now, God, nandito kami, Panginoon.
handang magpagamit sa iyo. Handa kami, O God, na gamitin mo, O God. And we lay down our lives for you alone, O God. Hallelujah. Hallelujah. Every knee will bow, every tongue confess, every heart will cry out your name. You are welcome, you're welcome. Every life will see the glory of our King. Jesus, come and reign in our hearts. You are welcome, you're welcome. Holy Spirit, come in power. My life is yours, my life is yours. Holy Spirit, come, start a fire. My life is yours, my life is yours. Hallelujah, we worship your name. Holy Spirit, come to us. God of heaven and earth, we long for more of you. Come and meet with us as we beg. You are welcome, welcome. Holy Spirit, come in power. My life is yours, my life is yours. Holy Spirit, come, start a fire. My life is yours, my life is yours. Holy Spirit, come in power. My life is yours, my life is yours. Holy Spirit, come, start a fire. My life is yours, my life is yours. Oh, that we give you God. Holy Spirit, come on us. Pour out your Spirit on us. Pour out, oh God. We open up for you, God. Here I am, send me. Here I am, send me. Here I am, send me, God. Oh, here I am, send me, God. Send me, God. Send me, God. Oh, here I am, send me, God. Send us, God, our God. Hallelujah. We are here. We are surrendered to you, God. Here I am, send me. Here I am, send me. Here I am, send me, God. Whoa, whoa. Here I am, send me, God. Here I am, send me. Yes, Lord. Here we are, oh God.
Spirit, come, come. Yes, God, my life is yours. My life is yours. Holy Spirit, come, start a fire. My life is yours. My life is yours. Holy Spirit, come, come in power. My life is yours. My life is yours. Holy Spirit, come, start a fire. My life is yours. My life is here. I am, send me. Here I am, send me. Here we are. Send us go. Here I am. Send me, God. Send me, God. Send me, God. Whoa, whoa. Here I am. Send me. Hallelujah. Hallelujah. Whoa, whoa. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Send me with your love. Whoa, whoa. Send me. Send me, God. Send me, God, with your love. Whoa, whoa. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Send me with your love. Whoa, whoa. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Send me with your love. Whoa, whoa. Send me to the nations. Send me to my. Yes, God, send us, God, with your love. Here we are, oh God. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Yes, God. Send me with your love. Whoa, whoa. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Nagkaroon po ng isang napakalaking pagtatalo during a pastoral and theological upgrading seminar regarding sa celebration ng Christmas. Ang argument, true believers are not supposed to celebrate Christmas. Ang major reason na ibinigay ng mga anti-Christmas group ay Christmas is paganism. Totoo naman na ang Christmas celebration, ito po ay associated sa mga pagan practices. Totoo rin naman na marami ding mga tao na nagse-celebrate ng Christmas nang hindi naman kilala si Jesucristo at hindi naman isinasali si Jesucristo sa celebration. Totoo din na sa malamang at sa hindi, si Jesucristo po ay hindi ipinanganak ng December. Dahil malamang summer siya ipinanganak.
Dahil hindi makakalabas ang mga shepherds at ang mga tupa kapag December. Kaya lang, itong mga tao na to na nagkakagulo at nagtatalo-talo tungkol sa celebration ng Christmas, they fail to see the real reason kung bakit ang mga Kristiyano ay dapat nagse-celebrate ng Christmas. Ang mga anti-Christmas people po, concerned lang sila with the when Jesus was born. Kung kailan lang si Jesus ipinanganak or how Christmas is celebrated by non-believers. Kung paano mag-celebrate yung mga pagans nung unang panahon. Kaya nga, tayo na mga true believers dapat turuan natin ang unbelieving world na makita nila sa atin ang tamang way ng pagse-celebrate ng birth ng ating Savior. Hindi kasi po natin maituturo ang tamang paraan ng pagse-celebrate kung tayo ng mga Kristiyano ay pipigilan din nila na mag-celebrate ng Christmas. What is Christmas all about? Bakit dapat tayong nagse-celebrate ng Christmas? Kasi kung hindi po natin alam yung reason, kung hindi natin alam yung focus, yung purpose ng pagse-celebrate ng Christmas, then lahat ng celebration, lahat ng gastos natin tuwing Pasko, lahat ng mga pinamimigay natin, lahat ng mga kinain natin, yung weight na nag-gain natin, wala itong kabuhay-buhay na Pasko. 22 days na lang, Christmas na. Batiin mo nga na Merry Christmas yung katabi mo. For sure, gusto ng Panginoon na malaman ng kanyang mga anak at ng buong mundo kung bakit niya ipinadala ang kanyang only begotten Son na ipinanganak dito sa mundo. Today, let us start unwrapping Christmas. Tayo pong lahat ay tumayo. Magsasagot ng pagbasa tayo sa Luke 2:8-14. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. But the angel reassured them. Don't be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped in snugly in strips of cloth, lying in a manger. Sa umagang ito, pag-usapan natin ang reasons o mga reasons kung bakit ginawa ni Jesucristo at ng Heavenly Father ang kanilang ginawa on that first Christmas. At I hope na kapag natutunan na natin ang tama, ang tapat, ang kahalagahan ng celebration ng Christmas, gawin natin ito ng tama. Today, first Sunday of December, let us all begin unwrapping Christmas at alamin ang tunay na meeting nito. Tayo manalangin. Heavenly Father, sa umagang ito, patuloy kaming humihingi ng iyong gabay, ng guidance mo. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na mabuksan ang aming mga puso't isipan sa iyong banal na salita. Turuan mo kami, Panginoon, at nawa gawin namin kung ano ang iyong mga iniuutos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nang gabi na ipanganak si Jesucristo, yung mga angels ng God nag-deliver ng glorious message sa mga shepherd para maging maliwanag sa mga shepherd ang kahulugan ng Christmas. Christmas is all about God sending His only Son to earth. Hindi ito idea ng tao, ito po ay idea ng God. Hindi siya initiative mula sa tao, siya ay initiative ng Panginoon. Clear na nagkaroon ng first Christmas all because of God. Ang Christmas po, ito din po sometimes ay tinatawag na Xmas.
Galing sa Greek language and alphabet. Yung X po ay ang Greek letter na Chi, first letter of the Greek word for Christ, na walang iba kundi Kristo. Nung early church, ginagamit nila ang first two letters of Christos sa Greek alphabet na Chi and Rho to create a symbol na magre-represent ng pangalan ni Jesucristo. Kaya po, minsan makikita natin merong mga bumabati sa atin ng Merry Xmas. Ito po ay galing sa Greek. Doon lamang nila ginaya. At pwede po bilang mga Kristiyano na bumati din tayo at magsulat din tayo ng Xmas. Kasi nakakasigurado tayo na ang Xmas o yung birthday celebrant na binabati natin ay walang iba kundi si Kristo. Sa pagdating po sa mundong ito na punong-puno ng corruption, hindi naging madali para sa Heavenly Father at para sa God the Son. Dahil iniwan ng God the Son ang kanyang glorious throne sa heaven para tumira sa isang mundong punong-puno ng kasalanan. Noong oras na yon, gumawa ng greatest sacrifice ang God the Father nang isuko niya ang kanyang only begotten Son para bigyan ng kaligtasan ng mga tao from their sin. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 9:15, "Thanks be unto God for His unspeakable gift." Yun pong salitang unspeakable sa verse na yan ay para i-describe yung kahalagahan ng regalong ibinigay ng God sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ibig sabihin, yung unspeakable gift na yon na walang iba kundi si Jesucristo ay immeasurable, infinite, unfathomable. Dahil ng gift na ito, nagse-celebrate tayo ng Christmas. Bakit ibinigay sa atin ng ganitong klaseng gift? Bakit nagbigay sa atin ng napaka-immeasurable, infinite, unfathomable, unspeakable gift of heaven? Nagkaroon po ng first Christmas because of God's desire. Kagustuhan ng Panginoon ang unang Christmas na yan at ang Christmas na sineselebrate natin. Sa verse 8 ng Luke 2, it says, yung mga shepherds ay nandoon at sila ay privileged na bilang first group ng mga tao na nakareceive ng good news na merong isang Savior na ipinanganak. Bakit kaya shepherds? Bakit hindi na lang yung mga religious people of those times o hindi na lang yung mga taong nakaupo sa government? Bakit mga shepherds? Mga shepherds kasi nire-represent ng mga shepherds ang majority ng mga tao sa buong mundo. Meaning, ang birth ng Messiah ay hindi para sa ilang piling tao lamang. Katulad nga ng sinabi ng angel sa verse 10, "I bring you good news that will bring great joy to all people." Ang birth ni Jesucristo, ang kapanganakan ni Jesucristo ay good news para sa ating lahat. To all people. Sabi mo nga sa katabi mo, para sa iyo ang Pasko. Di ba nga totoo? Yung angel, di lang siya nag-report. Ang glorious event ni Jesucristo ay hindi lang niya sinabi, kundi ipinarating niya ang kagustuhan ng God na maintindihan natin ang kapanganakan ni Jesucristo ay kagustuhan ng Diyos Ama. Dumating at nagkaroon ng first Christmas because of God's desire to embrace us with His love. Ang mundo po ay punong-puno ng kalungkutan. Ang mundo punong-puno ng emptiness. Walang-wala, kulang na kulang. Ang daming feeling ay unloved. Ang daming feeling ay hopeless. Ang daming broken. Ang daming pagod na sa buhay. Pero kahit ganon, ayon sa study, ang mga Filipinos daw po, tayo na mga Filipinos, are happy people. Totoo ba yon? Tingnan mo yung katabi mo. Meron daw tayong sunny disposition. Sa lahat ng oras, laging nakangiti. Minsan may problema na pero nakangiti pa. Kaya nga po, ang Bacolod ay tinawag na City of Smiles. Pero alam niyo ba,
na 3.29 million Filipinos ang nagsasabi na ang buhay nila ay meaningless. At ayon sa Daily Inquirer, 7 per day, merong mga 7 Pilipino na nagko-commit ng suicide. Wow. At nag-double pa yan during pandemic dito sa Pilipinas. Biruin mo yon, pero happy people ang mga Filipinos. Kasi ang totoo po, people do get lonely. Nalulungkot talaga ang ibang mga tao sa iba't ibang pagkakataon. Lahat tayo ganun, di ba? Isang advertisement ang lumabas sa local newspaper ng New York. At daming nag-respond. Ang ads na ito, ang sabi, makikinig ako sa'yo for 30 minutes for $5 only. Alam niyo yung naglagay ng ads na yan? Yumaman. Dahil walang tigil ang pag-ring ng telephone. People do get lonely. Tanungin mo ang katabi mo kung malungkot siya. Si Albert Einstein, kilalang tao, sabi niya, it's strange to be known so universally and yet be so personally lonely. Kilala nga ako ng mga tao, pero strange as it is, napakalungkot ko. People do get lonely. Nararamdaman kasi natin ang kalungkutan dahil inilayo tayo ng kasalanan sa presence ng God. Ang sin na ito ang nag-cause ng emptiness sa buhay ng tao. Ang sin na to ang nag-cause nung parang hungkag ang puso natin at walang anumang pwedeng mag-feel doon sa hungkag na yun sa puso natin. Kaya pinadala ng Heavenly Father ang kanyang only begotten Son to fill our hearts with His love. At alam mo ba, ito ang gustong-gusto niyang gawin. To fill the emptiness of our heart. Ang sabi sa John 3:16, alam ko, memorize ng napakaraming Kristiyano ito. Sabi doon, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Take note, itong mga salitang ito mismo ay galing sa bibig ni Jesucristo. Sabi ni Apostle Paul sa Romans 5:8-9, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. Dahil sa pag-ibig ni Jesucristo, inialay niya ang buhay niya para sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Ama sa atin, hinayaan niya na si Jesucristo ay mawalay sa Kanya at dalhin yung lahat ng kasalanan. Sabi nga ni Saint Augustine ng Hippo, God loves each one of us as if there were only one of us. Wow! Yan ang tunay na ibig sabihin ng Christmas. Tungkol ang Christmas sa great love ng Diyos para sa atin. Hindi yan tungkol sa mga regalo na matatanggap natin. Though excited na tayo kasi wow, dumadami yata yung mga regalo dito sa stage, di ba? Ang dami nating matatanggap pero hindi yan tungkol sa regalo. Hindi rin yan tungkol sa pagkain na nakahanda. Hindi rin yan tungkol sa mga parties na i-invite tayo o sa napakaraming celebrations. Puro props lang po ang lahat ng mga yan na ginagawa ng tao. Christmas is God's desire to send His Son to embrace us with His love. Desire ng Panginoon to encourage us with His peace. Sa verse 9 ng Luke 2, sabi doon, the shepherds were terrified. Nang makita nila ang angel at ang glory ng God ay nagliwanag sa paligid nila,
Lahat sila nagulat dahil biglaan. Di inaasahan na merong biglang susulpot. Ang word na terrified po, ang ibig sabihin ay extremely afraid. Takot na takot, super takot. Pero alam mo ba, na normal lang ang naging reaction ng mga shepherds. Normal people kasi ay merong takot. Normal people ay nagwo-worry. Ang mga normal na tao ay may apprehensions. Kaya kapag ka merong lumapit sa iyo at nagsabing malungkot ako ngayon, natatakot ako ngayon, may mga worries ako, may mga apprehensions ako, huwag mong sabihin, huy, hindi ganyan ang Kristiyano. Baka sagutin ka niyan, uy, normal lang ako. Normal lang sa tao. Ang natatakot dahil sa tao, takot sa mga bagay na yung bago, yung biglaan, yung mga bagay na hindi natin ina-expect, yung mga bagay na hindi natin nakokontrol. Sabi sa verse 10, "But the angel reassured them, don't be afraid." Sabi ng angel, huwag kayong matakot. Makinig kayong mabuti. Hindi sinabi ng angel na huwag kayong matakot kasi angel lang ako. Kasi alam ng angel na matatakot talaga sa kanya yung mga tao. Sabi ng angel sa Luke 11, "The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Your Savior is born." Yan ang sinabi ng angel. Ito yung basis ng encouragement na sinasabi ng mga anghel sa mga natatakot na shepherds. Clear na ang Christmas po ay nagdadala ng isang message of peace. Sinasabi ng angel that our Savior, your Savior is here. Hindi lang dito sa mundo, kundi nandito sa kalagitnaan ninyo. At gusto niyang manirahan sa puso ng bawat isa. At dahil nandyan si Jesucristo, merong perfect peace. Dahil ang presence ni Jesus Christ, ang ibig sabihin ay salvation. Ang presence ni Jesus Christ, ang ibig sabihin freedom. Ang presence ni Jesus Christ, ang ibig sabihin protection and provision. Kaya kung may worries ka man ngayon, kung ang presence ng Panginoon ay nararamdaman mo, aalisin ng presence na yan ang lahat ng mga worries na meron ka. Ang Christmas ay desire ng God to enrich us with His great joy. Christmas is God's desire to enrich us with His joy. Ang sabi sa verse 10 ng angel, "I bring you good news that will bring great joy to all people." Alam mo kapatid, basta good news, masaya yan. Nakangiti ang tatanggap niyan. Pero itong good news na sinasabi ng angel, it brings great joy. Dahil ang Messiah na sinasabi ng angel na dumating ay source ng joy. Siya ang pinanggagalingan ng kaligayahan. Ang mundo natin ay punong-puno ng kadiliman, kalungkutan, ang daming kasalanan, ang daming mga problema, ang daming burdens, ang daming uncertainties, hindi kontento ang mga tao. Ang mga tao ay malungkot, ang mga tao umiiyak, hindi sila nasasatisfied. Samantalang sa heaven, masaya, maliwanag, magaan ang lahat, maayos, matuwid, masaya, mayaman, perfect sa kaligayahan. Kaya dumating ang ating Savior dito sa daigdig para dalhin ang langit sa atin. Ang Christmas po ay nagsasabi lamang sa atin na gusto ng God na may-experience natin ang heaven dito sa lupa habang nandito pa tayo sa earth. Gusto ng God, i-enrich ang buhay natin sa tunay na kaligayahan. Gusto ng God, i-enrich ang buhay natin sa kanyang liwanag, sa kanyang kayamanan, sa kanyang kabanalan. Kaya siya dumating. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 10:10, "My purpose is to give them a rich and satisfying life." Ang Christmas po ay desire ng God. Kagustuhan ng Panginoon to embrace us with His love.
to encourage us with His peace, and to enrich us with His great joy. Pangalawa, bakit tayo kinakailangang mag-celebrate ng Christmas? Dahil Christmas occurred by God's design. Ang Christmas po is God's initiative. Ito ay idea ng Panginoon. Design ito ng God. Pinadala ng Heavenly Father ang kanyang one and only Son dahil ang God gusto niya, ang design niya, si Jesus Christ would fulfill the Scriptures. Sa Luke 2:11, sabi doon ng isang angel na ang Savior is born in the town of David. Today in Bethlehem. Saan ipinanganak? Sa Bethlehem. Sa city of David. Ito pong verse na ito, itong sinabi ng angel na ito ay isang direct reference sa Old Testament prophecy kung saan ipapanganak ang Messiah. Ang passage na sinabi ng angel ay makikita po natin sa Micah 5:2. Sabi doon, O Bethlehem, Ephrathah, are only a small village among all the people of Judah, yet a ruler of Israel, whose origins are in distant past, will come from you on my behalf. Ang prophecy po na ito ay isa lamang sa 300 fulfilled prophecies ng pagkakatawang tao ni Jesucristo. As if sinasabi ng angel, pinapatunayan lang ng God sa inyo ngayon ang kanyang katapatan. Sinasabi lang niya sa iyo ngayon, mga shepherds, na ang mga pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesucristo. Therefore, lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, lahat ng kanyang mga promises ay magkakaroon ng katuparan. Mahahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na anak ng Diyos. Ano ngayon ang ibig sabihin nito sa mga shepherds? Ano ngayon ang dating nito sa atin? Ano ngayon ang dating nito sa iyo at sa akin? Kung si Jesus Christ ay nasa buhay mo, na siya ang katuparan ng pangako ng Diyos, then lahat ng pangako ng Diyos sa iyo ay meron ding katuparan. Ang bawat araw mo ngayon, dahil si Jesucristo na ang sentro ng buhay mo, puno na ito ng pag-asa. Puno na ito ng kaligayahan. Puno na ng kasiguraduhan. At marami ka pang aasahan mula sa Diyos na meron ka. Ang Christmas ay designed for Christ, hindi lang para i-fulfill ang Scriptures, but also to provide our salvation. Kung merong isang angel na biglang lilitaw dito sa kalagitnaan natin, anong hihingin mo sa kanya? Pera? Anong hihingin mo sa kanya? Bahay? Lupa? Anong hihingin mo sa kanya? Asawa? Boyfriend? Maging honor ka sa school? O magkaroon ka ng great opportunities? Siguro nga hihiling tayo ng mga ganito. Pero, alam kasi nung angel kung ano yung pinakakailangan ng mga tao. Dahil sinabi na yun sa kanya ng God. Sa verse 11, in-announce ng angel ang birth ni Jesus at sinabi niya, the Savior is born today. Alam mo kapatid, kung ang pangangailangan ng tao ay information, dapat magpapadala ang Panginoon ng isang teacher. Isang educator para magturo sa atin at bigyan tayo ng lahat ng mga kailangan nating knowledge. Kung ang greatest need natin ay technology, magsesend ang Panginoon ng isang scientist para sa atin. Kung ang greatest need ng mga tao ay pera, di sinsana, nag-send ng Panginoon ng isang economist, ng isang businessman, o ng isang CPA para sa atin. Kung ang greatest need ng tao ay pleasure, di sinsana, nag-send na lang siya ng liminho para masaya tayong lahat.
Pero hindi eh. Ang greatest need natin is forgiveness. Kaya nag-send ang ating Heavenly Father ng kanyang anak para maging Savior ng mundo. Ang Christmas ay designed para sa ikaliligtas natin sa kasalanan. Yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, namatay si Christ para mabuhay ka. Yung kamatayan niya sa cross ang naging kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga ng isang quote, "The one who lives eternally came to die, so we who are dying eternally might come to live." Dahil sa first Christmas, nasolusyonan ang lahat ng ating mga kasamaan. Inayos ito at inayos pati yung patutunguhan natin for eternity. Dahil sa katotohanan ito, isa itong panawagan, araw-araw, para sa mga anak ng Panginoon na i-celebrate si Jesucristo. Na i-declare ang pag-ibig niya para sa lahat, na merong pusong pasasalamat. Christmas pa kaya ang hindi natin i-celebrate? Ang Christmas po ay design ng Panginoon for Christ to rule as sovereign. Sa verse 11, ang sabi doon, "The Messiah, the Lord has been born today." Nagulat yung mga shepherds sa sinabi ng angel. By this time, hangang-hanga na kasi sila doon sa mga katotohanan na natanggap nila. Na mahal sila ng God, na merong kapayapaan, na merong joy, yung faithfulness ng Panginoon, yung assurance ng Panginoon para sa salvation nila. Pero hindi pa tapos yung angel. Marami pa siyang sasabihing importante na dapat malaman ng mga tao. Sabi ng angel, ang Savior na ito na ipinanganak sa Bethlehem is the Lord. Siya ang sovereign Lord ng buong universe. It means, yung pagdating ni Jesucristo dito sa daigdig at naging tao siya, hindi nabawasan yung kanyang identity. Hindi nabawasan yung kanyang authority. Hindi nabawasan yung kanyang kalikasan, yung kanyang nature. Hindi nabawasan ang kanyang pagiging Diyos. Si Jesucristo is always the Lord of all and will always be the Lord from eternity to eternity. Hindi mawawala yon. Siya ay perfect man and perfect God. Na maging tao si Christ, hindi nawala yung pagiging God niya. Si Jesus naging tao, siya ay ang ating Savior at siya ay nanatiling Diyos. Ang problema, maraming nagmamahal lang kay Jesus Christ bilang Savior, pero hindi Master. Marami ang naggugusto o naliligayahan na mag-celebrate ng Christmas, ng birthday ni Jesus Christ, pero hindi willing mag-submit sa Kanya bilang Lord. Marami ang naniniwala at nagmamahal kay Jesus as Savior, pero hindi nagpapailalim sa Kanyang authority. Alam mo ba na si Jesucristo, na sineselebrate natin tuwing Christmas, ay hindi dapat nating kinakalimutan na siya ang ating Lord? Ang Christmas ay celebration ng birthday ni Jesus Christ. At ito ay isang pang-araw-araw na panawagan sa lahat ng kanyang mga tagasunod na dapat maging committed tayo na si Jesucristo ay gawin nating Lord ng buhay natin. Siya ay Diyos at Master mo. Sumusunod ka ba? Tanungin mo nga ang sarili mo, sumusunod ba ako? Di ba? Parang minsan, tanggap natin, wow, ligtas ako, may assurance ako of salvation, pero tinanggap mo rin ba siya as your Lord? Ang Christmas po is God's design for Christ to fulfill the Scriptures para mag-provide ng ating salvation at para gawing sovereign of all si Jesucristo. Bakit may Christmas? Pangatlong reason,
Christmas occurred through God's decision. Siya ay nag-decide nung first Christmas, hahayaan kong bumaba sa earth ang aking anak to come as a man. Sa verse 12, sabi doon, you will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. Christmas is God's decision to come as a man. Dumating si Jesucristo to walk among us para mayakap niya tayo. Naranasan niya ang magutom, naranasan niya ang umiyak, naranasan niya ang mapagod, malungkot, ma-persecute, ang subukin, na-experience niya ang lahat except sin. Naging tao siya at yan ay desisyon ng Diyos. Nag-decide ang God on that first Christmas to call out to men. Sabi dun sa verse 12, you will find. Dahil alam ng Diyos, ang panawagan ng Panginoon, sabi niya, ang tanging paraan para magkaroon kayo ng connection again with God ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya siya dumating para ibigay sa atin ng salvation. At ang Christmas is God's decision to connect with men. Ang Christmas ay desisyon ng Panginoon. Dumating siya bilang isang tao, tinawag niya ang mga tao na lumapit sa Kanya at makipag-connect with God. Ang Christmas po is all about God sending His beloved Son to earth. Ang Christmas ay hindi idea ng tao. Hindi tayo ang gumawa nito para mag-celebrate lamang tayo. It was God's idea. Ang Christmas ay hindi initiative ng tao. Ito ay initiative ng God. Ang Christmas ay sineselebrate natin all because of God. Dahil yan sa Diyos. Sa isang malaking cathedral sa Europe, matatagpuan ang isang napakalaking magnificent pipe organ. One Saturday afternoon, yung custodian, gumagawa siya ng isang final checking. Kung yung lahat ng mga kagamitan doon sa cathedral ay intact, magsasara na siya ng cathedral kasi tapos tiningnan na niya yung lahat ng mga pintuan, lahat ng mga bintana kung sarado. At nung nandun na siya, doon sa may organ, nagulat siya. Nakarinig siya ng steps. Papalapit sa kanya. Akala niya sarado na talaga lahat ng pinto. Pagtingin niya, nakita niya ang isang lalaki. Sabi ng lalaki, "Excuse me, sir. Galing pa po ako sa malayo. Gusto ko kasi makita yung pipe organ." Yung custodian at first, nag-refuse siya. Pero nag-insist yung stranger. Then, pinagbigyan din agad niya. Sabi niya, "Sige nga, titingnan lang naman eh." Nung nandun na, tinitingnan na ng stranger yung pipe organ. Sabi ng stranger, "Pwedeng umupo?" "Naku, di po pwede." Sabi nung custodian, "Kasi yung organist lang po ng cathedral ang pwedeng umupo dyan. Mawawalan ako ng trabaho pag mayroong biglang dumating na tao tapos makikita nila kayo na nakaupo dyan." Sabi nung lalaki, "Malayo pa yung pinanggalingan ko eh. Sandali lang, gusto ko lang maupuan." Di pumayag din siya. Na-notice ng custodian, parang ang saya-saya ng lalaki habang nakaupo doon sa upuan, doon sa pipe organ. Kaya di na siya nagulat nang mag-ask yung lalaki na kung pwedeng tumugtog. Sabi ng custodian, "No, definitely not. Wala pong inaalaw na mag-play ng pipe organ na yan except the cathedral organist." Pero pagtingin niya doon sa lalaki, parang naawa siya. Malayo pa kasi ang pinanggalingan eh. Tapos kita niya yung lungkot sa mukha ng lalaki. Kaya nagbuntong hininga si custodian. Sabi niya, "Sige na nga, pero konti lang po ha. Sandali lang. 1 minuto lang." Si stranger, tuwang-tuwa at nagsimula siyang
tumugtog ng pipe organ. Napuno ng super gandang music ang katedral. Noon lang nakarinig yung tagalinis ng katedral ng ganong kagandang tugtog. Para daw siyang nasa langit. Nang matapos tumugtog yung stranger, sabi ng custodian, "That was the most beautiful music I have ever heard in the cathedral. Sino ka?" Stranger, tiningnan siya at ngumiti. Sabi ng stranger, "Mendelssohn. I am Felix Mendelssohn." Kulat si custodian. Si Felix Mendelssohn ang greatest organist and composer of the 19th century. Matagal nang nakaalis si Mendelssohn doon sa katedral, pero yung custodian, nakatulala pa rin. Yung iniisip pa rin niya yung ganda ng music na narinig niya. Naririnig pa rin niya sa tenga niya. Sabi niya, ang galing talaga niyang tumugtog. Just think, sabi niya, muntik ko nang hindi payagan yung master na makapag-play ng music sa aking katedral. CCFI SPB, ang Christmas ay isang napakagandang celebration dahil papaalala sa atin ng Christmas na meron tayong opportunity na magkaroon ng personal relationship with the Master of the universe na walang iba kundi si Jesucristo. Huwag mong hayaan na pigilan mo siya to play His music. Payagan mo siya na siyang maghari sa buhay mo at ikaw ay maging tagasunod lamang. Tayong lahat ay tumayo. Ang Christmas ay kagustuhan ng Panginoon. It is God's desire para i-embrace tayo with His love, ibigay sa atin at i-encourage tayo ng Kanyang kapayapaan at enrich tayo with great joy. Christmas is God's design for Christ para ma-fulfill ang scriptures, para magbigay ng salvation sa Kanyang mga anak at maging sovereign of all creation. Christmas is God's decision to come as a man, to call out to men, and to connect with men. Kumusta ang Christmas mo? Let us celebrate it na nagbibigay glory sa ating Panginoon. Ngayon pa lang, simulan mo na mapupurihan at maging Diyos siya ng buhay mo. Dakila kong Ama, salamat kay Jesucristo na ibinigay mo on that first Christmas. Salamat sapagkat nagkaroon kami ng kaligtasan, na ikaw yung gumawa ng paraan, na ikaw yung nag-feel ng aming mga puso, yung kawalan na nararamdaman namin, yung takot na nararamdaman namin, nag-decide ka na alisin ang lahat ng ito sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo. Salamat, Panginoon, on that first Christmas. Salamat sapagkat meron kaming Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang lumapit para sa amin. Siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na i-celebrate ang Christmas the right way. Ngayon pa lang, magplano na kami kung paano ka mapapapurihan, kung paano ka mag-glorify, kung paano ka matataas sa buhay namin araw-araw. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo sa amin. Salamat sa iyong provision. Salamat sa lahat ng bagay na binibigay at ginagawa mo para sa amin. Tunay na tapat ka at mananatiling tapat sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Nangyari po ang first Christmas dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. That first Christmas is God's desire, His design, and His decision. At kung tinanggap mo na nga si Jesucristo bilang sarili mong Diyos na tagapagligtas, sino mang tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas ay tunay ngang anak na ng Panginoon at karapat-dapat na nga na mag-take ng Holy Communion na ito.
Let us all look back. Alalahanin natin ang ginawa ni Jesucristo para sa atin. Yung pumayag siyang ipanganak dito sa daigdig para ibigay sa atin, ibalik sa atin ang nawalang relasyon. Let us all look within. Tingnan ang spiritual standing natin sa Panginoon. Lumalago na nga ba tayo? Kung hindi pa, ngayon ang oras para magdesisyon, para mag-decide na ikaw ay kinakailangan ng lumago para sa Diyos. Let us all look around. I-check natin ang relationship natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kasama natin sa loob ng tahanan, sa mga kapitbahay natin, sa mga co-workers natin, sa mga kaklase natin. Ngayon ba mas nagpapatawad ka na? Ngayon ba mas nagmamahal ka na? Mas umiintindi ka na ba ngayon? Mas nagtatapat ka na ba ngayon? Mas tumutulong at nagiging masipag ka na ba ngayon? Let us all look ahead. Sa pagtitake po ng communion, ang ibig sabihin lamang nito ay meron tayong pananampalataya na si Jesucristo na ipinanganak, namatay do sa krus ng Kalbaryo, nalibing at nabuhay maguli, ay siyang Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon ay babalik para sa iyo. Nananampalataya ka ba? Tayo manalangin. Sa iyo na aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, alam namin na nababatid mo ang aming mga puso. At alam namin na walang matatago sa iyo. Kaya linisin mo po kami ng banal na dugo ni Jesucristo, ng iyong anak na si Jesucristo, upang mamahal ka namin ng lubos. Naway maging karapat-dapat kami na tumanggap ng Holy Communion na ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakila at mapagmahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Na kahit hindi kami karapat-dapat, ginawa mo kaming mga anak mo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa cross of Calvary upang kami ay maging karapat-dapat na tawagin mong anak. Naririto kami, Panginoon, ngayon. Panalangin po namin na sa aming pagtanggap ng tinapay at ng inumin na ito na simbolo ng iyong katawan at dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, patuloy mo pong pag-alamin ang aming pagmamahal sa iyo, O Diyos. At hayaan niyo po na patuloy ka namin purihin sa aming buhay. Patuloy kaming magpapasalamat, magpupuri, dadakilain ka namin dahil ikaw ang Diyos namin na naghuhugas ng lahat ng aming mga karumihan. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa aming mga karamdaman, nagbibigay kalakasan sa amin, at ang Diyos na patuloy na nagiging tapat na gumagawa ng himala para sa kanyang mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. The Father's lavish on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen, when He hung on the tree of life. Would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to Thee, oh God. Thank you for choosing me to be
your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sins. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the dead, set my feet on a solid rock, freed a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand, oh God. Thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never to see your grace. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name.
Nadulutan po ba ang lahat? Tayo pong tumayo. Taas natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin. Taas natin ang cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "The cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Atin pong inumin. Let us praise the Lord. Hallelujah. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the piercings. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy
of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Opo, worthy is the Patuloy kami magbibigay ng papuri sa iyo. Patuloy ka naming dadakilain sa aming buhay. Hindi ka lamang namin tinatanggap bilang aming Savior, kundi Ikaw ang aming Lord and Savior. Ikaw ang aming Diyos. At simula ngayon, Panginoon, Ikaw ang magiging sentro ng aming buhay. Lahat ng aming gagawin ay para sa Ikaw ang glorify mo. Salamat sa kaligtasan mo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo na kaloob sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagmamaliw, O Diyos. Tunay na mananatili kang tapat hanggang wakas. At bilang yung mga anak, O Diyos, tulot mo rin, Panginoon, na matuto kami na maging tapat sa iyo. At laging sumusunod sa iyong mga salita. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body become blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. And all His children will say, Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sapagkat ang pagkakataon na ito ay this is the one of the way how we acknowledge God for His sovereignty, to acknowledge His grace, to acknowledge His love, and to acknowledge Jesus Christ as our Lord and Savior. Napakabuti ng Diyos. At sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating mga iko po, ito po ay pagpapakita po talaga na tayo ay nagmamahal sa Diyos. Sapagkat kung alalahanin natin ang kanyang biyaya, ay talagang sagana, lalo na po yung kanyang habag sa bawat isa po sa atin. So, this time, Pasko, parang ito yung umpisa ng taon dahil dito nag-uumpisa yung pagiging generous natin, mga Kristiyano, even though kailangan po tayo maging generous all throughout the year. Ano po? At yun po ay constant. Lagi po yun. Amen po? Kasi sabi ko nga, kung ina-acknowledge natin yung sovereignty and grace and love, His mercy, and our Lord Jesus Christ, tithes and offering po ay madali na lang natin gawin. Amen po? Sabi po dun sa Malakay 3:10, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko sa inyo ang sobrang pagpapala. Grabe, ano po? So napakabuti ng Diyos. Malinaw po yung kanyang salita. Kaya ito po yung panahon natin para ipakita natin ang pag-acknowledge sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tayo po yung magbigay.
Muli po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na banal na bakabuti mo. Salamat sa pagkakataon na ito sapagkat naroon po ang pribilehyo ng bawat isa po sa amin na makapagkaloob para po sa iyong gawain. Maibigay po namin ang tunay na para sa iyo upang may magamit ang bawat isa po sa amin dito sa iyong templo upang mayroong mga pagkain at inumin at ang lahat ng pangangailangan ay mapuprovide sa pamamagitan po ng mga tithes and offering na ito. Salamat sa pagpapala mo at salamat patuloy mo pong pinagpapala ang bawat isa po sa amin. Kaya meron po kaming kalayaan makapagkaloob sa iyong gawain. Mabuti kang Diyos, tunay na pasaganain mo po sa lahat ng bagay ang iglesia na ito. At ang mga kapatid ko, ang bawat isa po sa amin, dito po sa CCFI SPB, ay patuloy mo pong pasaganain upang kami patuloy na may maibigay sa magkakawang gawa, maibalik po namin ang tunay na para sa iyo. Napakabuti mong Diyos, ang pagpapala ay binuhos mo na sa bawat isa po sa amin. Kaya naman, Lord God, wala po kaming pwedeng maibalik sa iyo. Subalit, tanggapin mo nga po ang aming mataas sa purit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay month ng December. Kaya tinatawagan po dito ang ating mga kapatid na may birthday at wedding anniversary. Sige po, mag-unahan na po tayo. Praise God. Yan. Napakabuti po ng Panginoon at patuloy na dinadagdag ang taon sa ating mga kapatid. Amen? Salamat sa mga buhay nyo. Praise the Lord. Ano pong month? December 1 and December 3, si Ervin at saka si Ruby. Brother Levi po, December 11. December 17. Ang papa po, December 8. Ang daddy ko po, 21. 26 po. 28 po. Si Brother June po, December 2. Anniversary po namin, December 28. Anniversary po, December 27. Anniversary kahapon. Anak ko, December 17. Anniversary po sa 18. Birthday, December 9. Kay Kate, December 6. 28 po. December 25. 29. Si Ebed po, 8. Si Julian po, December 2. Si ate po, 27. Praise God, palakpakan natin ang Lord. December 1, 2016. December 30 po. Anniversary po. Glory to God. Yamang ang Diyos ay mabuti, ating pong basahin ang kanyang salita sa Bilang 6:24-26. Pagpalaing ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagang ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Yamang birthday nyo at anniversary, tunay na Diyos ay mabuti at tayo'y mananalangin ngayon. Ating pong i-stretch ang ating mga kamay at ating pong ipananalangin ang ating mga kapatid. O Panginoong makapangyarihan sa lahat, tunay nga po kami nagpapasalamat dahil sa kabutihan mo sa bawat isa, O God. Sa mga kapatid namin magdiriwang pa ng kanilang kaarawan, Panginoon, ng kanilang mga anniversary. Panginoon, salamat sa mga buhay nila. Tunay nga po na ang kaningningan ng mukha mo ang patuloy na makita sa kanilang buhay, O God. Ang pagpapalang espiritual, pisikal, material, ay patuloy mo po, Panginoon, ipagkaloob sa kanila. Sinandalangin po namin, Panginoon, na pasaganain mo ang kanilang mga buhay sa inyong harapan, O God. At makita ng lahat ng mga tao, mga nakapaligid sa kanila, na sila'y mga anak mo. Salamat, pahabain mo pa po ang kanilang buhay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. At ipakita mo, Panginoon, ang iyong dakilang plano, ang iyong dakilang kapangyarihan sa kanila.
Salamat po, Panginoon, at tunay nga po ng iyong pag-iingat, ang iyong subaybay sa kanila at pagpapala ang igagawad mo. Kaya makapangyarihan Diyos, purihin ka at Lord sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Salamat po na maraming tinataas po namin ikaw sa buhay nila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Dadako na po tayo ngayon sa Christmas offering. 14 days to go na lang po at tayo ay may Christmas party nga. Sabi nga po kanina, hindi lamang tayo magse-celebrate ng Christmas dahil ng mga party. Ano po? Bagkos i-celebrate natin ito ng may pagpapasalamat at pagpupuri para sa ating Panginoon. Dahil nagdesisyon ang ating Diyos Ama na ibigay sa atin ang ating Savior and Lord ng ating buhay para maganap ang Christmas po. Sinabi po sa Padalawang Korinto 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tayo po ngayon ay magkakaloob ng may pusong pasasalamat. Ibibigay po natin ang ating the best para sa ating Panginoon. At yung pong gustong may magkaloob para sa building fund, pwede din po. Tayo po ngayon ay magkaloob. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider's grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider's grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Ating pong ipag-pray. Thank you, Father God. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord, sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Lord, sa mga offering na ito. I-bless mo po ito, O God, at magamit po sa Christmas party, Lord God, nang may kagalakan sa puso ang bawat isa. Lord God, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibalik natin ang glory sa ating Diyos sa buhay. Siya ay dakila pero binigay niya yung buhay niya. Siya ay pinanganak sa sabsaban. Ganon ka pagpakumbaba ang ating Diyos. Kaya purihin natin siya ngayon. Ibalik natin sa Kanya yung glory, yung honor, yung praise. Hallelujah! Let's praise Him with a dance! Woo!
I will sing to the Lord, and I will lift my voice, for you have heard my cry. I will sing to the Lord, and I will lift my hands, for you have brought me out of the pit, for you have brought me out of the pit. I sing glory, hallelujah, I lift your name on high. I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with a dance. I sing glory, hallelujah, I lift your name on high. I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with a dance. I will praise you with a dance. Hallelujah. I will sing to the Lord, and I will lift my voice, for you have heard my cry. I will sing to the Lord, and I will lift my hands, for you have brought me out of the pit, for you have brought me out of the pit. Say, I sing glory, hallelujah, I lift your name on high. I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with a dance. I sing glory, hallelujah, I lift your name on high. I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with a dance. I will praise you with a dance. Hallelujah. I sing glory, hallelujah, I lift your name, oh God. Yes, I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with the dance. I sing glory, hallelujah, hallelujah. Woo! I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with the dance. I sing glory, hallelujah, I lift your name on high. I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with a dance. I sing glory, hallelujah, I lift your name on high. I sing holy, 'cause you're worthy, I praise you with a dance. I will praise you with a dance. I will praise you with a dance. Praise you with a dance. God, praise you with a dance. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Glory to you, God. Hallelujah. We bless your name, Father. Hallelujah. 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 Muli nagpapasalamat kami aming Diyos sa aming gawain ngayong araw na ito. Salamat aming Panginoon sapagkat minsan pa, O God, Ikaw ang aming napaglingkuran, napapurihan, naitaas namin ang iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong banal na presensya. Alam namin, O God, na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Father God, salamat sa lahat ng ginamit po ninyo ngayong umaga. Dalangin namin, Ama, ang bawat isa, O God, ay kayo ang magpapala sa kanila. Father, narito kami, Ama, para Ikaw ay aming sambahin at papurihan. Kaya alam namin, Lord, na kung kami pinili po ninyo upang maglingkod sa iyo, kami ay gagawa para sa inyo, aming Ama. At Ikaw ang aming itinataas lagi
Ikaw ang aming pinaglilingkuran at pinapupurihan. Kaya naman aming Diyos, loobin po ninyo, Ama, na kami, Lord, ay laging active na magpuri at magpasalamat sa inyo, aming Ama. Kaya mga kapatid, minsan pa, papurihan natin ang ating Diyos na buhay. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory to you, God. Sambahin ang ngalan mo. Praise you, Father. Hallelujah, hallelujah. 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 Father God, salamat sa mensahe po ninyo, aming Ama. Nagagalak kami, aming Diyos, sapagkat ikaw ay pumarito sa sanlibutan upang kami magkaroon ng kagalakan. Magkaroon kami ng kaligtasan at pag-asa. Aming Ama, tunay nga, nakamangha-mangha ang iyong pagdating. Lord, alam namin kung wala ka, hindi ka dumating. Ang lahat ay walang kabuluhan. Father God, salamat sa iyong biyaya at pagpapalang kaligtasan. O God, naniniwala kami na nananampalataya ng bawat sa amin, Panginoon, O God, ay magkakaroon ng kaligtasan at makakasama ka namin diyan sa iyong kaharian. Tulungan mo ang bawat isa patuloy manalig manampalataya sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, at hayaan po ninyo, O Diyos, na kami laging ready na sa inyo'y sumamba, magpakumbaba, sundin namin ang kalooban po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Pasko, aming Ama, darating na Lord. At kami lubos ng nagagalak. Kami handang tumulong at magbigay sa mga kapatid namin na wala. Umaasa kami, Lord, na ibubuhos po ninyo ang lahat ng pagpapala na nagmumula diyan sa kalangitan. Kaya minsan pa mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Praise you, Lord. Hallelujah. Walang hanggang papuri, pasasalamat, pagdakila sa iyong banal na pangalan. Hatid namin, tanggapin po ninyo aming Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat ng tumayo sa unahan. Higit ang aming leader na sa Pastora Sharon, kayo pa naman patuloy na magpala sa kanya. Ang iyong mga press revelation, Lord God, ay nagdudulot sa amin ng kagalakan ng aming mga puso at malaking pag-asa. Ito'y nagmumula sa inyo, aming Ama, kaya lubos naming pinapasalamatan. Hallelujah. Mga kapatid, minsan pa, banggitin natin ang mga kahilingan sa ating Diyos, nakikinig siya sa ating kalagitnaan. Father God, salamat. Batid po ninyo ang desire ng puso ng bawat isa. Loobin po ninyo, O Diyos, na ang lahat ng ito ay matanggap ng bawat isa sa amin. Mga kapatid, minsan pa, taas natin ang mga kamay sa ating Panginoon, mataas na mataas. Muli, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos sa masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang patnubay at pangunguna ng banal na Espiritu ang siyang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.